sa 1:36, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay di mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hello po, magandang umaga po sa inyo lahat. Bali, kami po ngayon ay sisimba. Ngayon po ay linggo ng pagkabuhay. Ang kasama po natin si Bossing, saka po si Idro, si Nini. Kami po ay sa Nakar po sisimba. Gawa ng after po ng mass ay pupunta po kami sa clinic po ni Doc Fortilio. Ayun po sa Nakar. Kaya doon na lang din po kami. Doon na lang po kami dahil malapit lang din po yung simbahan sa clinic po ni Doc. Kami po ay tumigil muna dito kami nanay at ako'y lumipat din po dito sa likod. Gawa ng dinaanan po namin si nanay at si tatay. Diyan mo na si tatay sa unahan. Oh, ay mag-ATV pa, mainit. Dito ka na lang. Aba ko diretso ng palayam. Ayan po, balik kasama na rin po namin si nanay. Nanay, si tatay po ay nag-ATV na lang at pagkatapos po ng misa ay pupunta sa palayanan. At ngayon yata may paani si tatay. Oo. Dito na po kami sa simbahan. Kay Jesus ang pagmamahal, hindi lamang isang salita. Ang pagmamahal kay Jesus hindi lamang isang material na bagay. Ang pagmamahal kay Jesus, isang gawa na ipinapakita kahit hanggang kamatayan. Yun ang tunay na pagmamahal. At wala nang dakila pang pagmamahal kaysa dito. Ang pag-aalay ng sarili para sa minamahal. Si Bossing ko yung mag-aalay dito. Ayan, bali tapos na po ang misa. Uwian time na po. Kami po ay papunta na ng clinic. Dito lang din naman po yun sa may kabilang kanto. Ayan, bali nandito na po kami sa loob ng clinic. At marami pong tao. Tinimbang lang po si Idro. Check din po yung kanyang BP. Much later. Ayan po, bali pauwi na kami. At nakapagpa-check up na po si Idro. At dito po sa Kabayanan ay kanina pa ay mahaba po ang mga nakakasalubong po namin. Mga nag-uuwian na po ito, mga nagbakasyon. Maraming mga motorista ang mga nasa lubong po namin. At dito po sa terminal ay ay puno. Grabe, ito po yung terminal papunta ng Maynila. Naman ay bukas may pasok. Ay grabe. Puno. Pahirapan pagluwas. Pakainit pa naman. Kahit po sa terminal ng van, punuan din po. Yung papasok ng bayan ay luag na luag po. Papasok po kami ng bayan. Ito po yung mga palabas ng bayan, mga galing sa picnic, galing sa dagat, mga paluwas na. Ay traffic siguro ngayon. Ito po, pila din dito. Ito po ay biyaheng van Pa Manila. Pa Manila. Grabe po, daming sasakyan. Daming sasakyan, saka daming pasahero. Kami po ngayon ay may outing sa La Binilda.
At kanya-kanya po nandala kaya ako ay hindi na po nakapagluto. Bibili na lang po ako ng manok. Andok. Aba, pag ito. Chokstogo pala ito. Chokstogo. Ayan guys, bali nakabili na po ako. 3 chokes to go. Ayan po, kami papunta na po sa La Binilda. Doon po sa aming pag-outingan. Ayan po si Teo, si Dro. Tapos dito po sa likod, si Val, si Dudut, tapos si Nini. Lahat na web. Dito na po kami sa tulay ng Nakar. Ang punta po namin ay doon banda. Doon. Ayan guys, bali nandito na po kami sa La Binilda. At nandito na rin po ang Team Hitik. Nandito na sina White, sina Leia, sina nanay, tatay. Hello, Teo. Hello. Hi, Ate. Hello. Ako hindi na nakapagluto at ako'y nagdala nila ng andoks. Chokstogo pala ito, chokstogo. Ayan po, at ipakita ko lang ito aming mga pagkain. May carbonara. Ito ay luto ni Carla. Itong pansit from Leia. Ito po yung ating biniling chokstogo. Tapos may sinaing po si Eric. Ayan, may mga prutas po tayo dito. May mga sitseria. Ito po ay dala ni Milot. May mga soft drinks, may mga kukutin. Yan. Nagpakuan. Ito ay dala ni na White. Ito ay Graham. Tapos ay may cake from Leia. Yan. Tapos yung ating cottage ay sagot na ni Leia. Thank you so much. Actually, sabi ni Leia sa group chat, huwag masyadong handa. Kumbaga, nandito tayo hindi para sa pagkain. Kumbaga, ito yung time natin para mag-relax. Tapos, reflection yata mamaya. Okay. Kaya lang ay tayo nagbitbit na rin. Oo, Mahirap din naman tayo magutom. Oo. Kasi bala hindi sumama. Ako lang po ay lalabas. Hello, Bobby. Ako po ay lalabas lang dito sa tabing ilog. Napakaganda po dito at marami pong puno. Maginhawa po dito kahit katanghalian. Yan, meron po ditong hagdanan pababa. At si Bossing po ay naglalangoy na. Bossing, talaga kayo naglangoy na han eh. Napakaganda po dito ng view. May di pala sinabunso. Picture taking. Pag gusto ng swimming pool, meron din pong swimming pool doon sa dulo. Masarap din po doon maglangoy dahil yun ay running water din bunsuhan eh. Kasi ito Agos. Oo, tapos ito yung running water din po. Ilog. Ayan po, nag-enjoy na po ang mga bata sa paglalangoy. Si Dudutski po, bayo na Yan, si Tatalalay. Si Bossing, bayo na po si Bossing naglalangoy na. Masarap ang tubig busot, malamig eh. Mamaya ako maliligo. Maganda po dito, picture taking, mahal. Talagang marerelax ka po. Sobrang nakaka-relax dito. Nagpi-picture taking kayo, Bunso? Akala ko kayo nagpi-brain up na. Pang brain up ng outfitan ay. Maganda nga naman dito, Bunso. Mag-picture taking ka dito Ganda ng view. Napakaganda po ng view. Yung cottage po namin ay bayon sa taas. Yan, nandun po. Pwede ka po ditong umorder ng mga pagkain. Pwede rin naman pong magbitbit. Kagaya po ng ginawa namin. Kanya-kanya ng dala. At masarap na pong maglangoy dito.
Mababaw lang po ang tubig. Si Bossing po'y nagbabatad. Meron din po ditong floating na cottage, kawayan. Ayan po. Mamimili ka po ng cottage kung saan mo gusto. Pero dahil kami po ay madami, kaya ang pinili po namin dito sa taas. Yan guys, bali ako po ay bumaba na dito sa Tabing Agus. Ganda po ng view. Bayo na po yung mga bata. Nagpunta na sa Ilaya at sila po ay magpapaanod. Napakalinaw po ng tubig. Busing, dito ka sa malapit. Hoy, masarap maglangoy, honey. Sayang. Hindi ako nagbaon ng damit. Bihisan. Malamig ang tubig, Busing. Hindi masyado. Ay di, sakto lang at di ka giginawin paglalangoy. Teo, mahal. Kiss daw muna ikaw kay Mama, kiss. Kiss mo dali si Mama, kiss. Nalilibang. Liligo na rin si Leia. Kasi yung ating oras. Oo. Lumusong na rin po si Bal. Pwede po yan, Andre, daw. Ano, mga 10 seconds. Linaw po ng tubig. Sarap. Hoy, sakto lang palahan eh. Hindi masyadong malamig. Heyo! Dito naman po sa swimming pool ay nadito sina Andres, si Talalay. At lumipat na rin po dito si Dudutski. Maganda po rito at may bubong. Kahit lang po mainit ang panahon ay maganda po rito. Malamig. Malamig daw po ang tubig dito. Nilipat po nila yung lamesa. At baka po kami mag-viral mamaya dito. Malugso. Oo. Ay, pag tingin ko kanina, baka malugso na tayo natin. Kaya nga. Yung steak, dito tayo. Iba na yung tayo nag-iingat. Dito po tayo sa... Ito naman po ay Tiles na ito. tiles na yan. Tapos ay lupa. Hindi diyan lulugso. Yan lang yung nakahang. Wala Bobby! Bobby! Oo, maginhawa di at may electric fan. Kahit tayo magpuno dito mamaya, safe tayo diyan. Yun pong mga naglalangoy ay umahon muna. At kakain na muna daw po kami ng hapunan. Si Tay gusto bababa. Presence of God, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Hallelujah, Lord God, we praise you and thank you, Lord, for this beautiful day that you have given us, O God, na kami po ay muling nagkakatipon-tipon, Panginoon, bilang isang pamilya. And Lord, today is a very special day because we are celebrating the victory of Easter, O God. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Carla. Oh, may tita, may mama. Tita, may ate. Okay, kain na na. Kain na na, okay na. Yung medyo diet style pa. Diet style kasi sabi ko masyado daw magdala ng masyadong marami. Kain na po. Kain na tatay. Kain na po. Cravings. Kain po tayo. Tumulisa ko pa rin eh. Kain po tayo. Kay Bossing ay pansit. Hindi kayo maliligo ba sa Thank you po ate sa chicken. Welcome. Salamat din sa Ano na nga yun? Mango Graham. Mango Graham.
Aba, si Andres po yun ha. Favorite niya po. Favorite niya po ang pansit. Kain pa ito. Kuha pa doon. Kain pa. Kain na ini. Kain na tayo. Galit-galit muna. Oo. Kanya-kanyang... Ikaw atin na, sa tikman na yung graham ni Janet. Oo, natikman ko na. Masarap. Hindi siya ano. Yan, galit-galit muna. Nalibag kami. Kain na, Milot. Ang standard ay masarap, hindi ganun katabi. Masarap hindi maalat. Basta hindi maalat, hindi matamis. Masarap. Yun ang masarap. Yan ang masarap. Yan yung mga standard ng mga kainan mo. Kayo, Leia, Yan ang kain na. masarap na pansit. Hindi mamantika. Pag mga may tantay ka na mga pamantayan. Masihan. Tayo. Kain na rin kayo, Boso. Kain po. Oo. Meron pa doon. Kuha pa kayo doon. Sige po. Kain po tayo. Nanay, okay dyan ito. Naubos na ako. Para kung mayroon pa pong nakabalot. gawit balaw. May ketchup po. Masarap po yung may ketchup ano. Sarap ay may kain. Kung pansin kayo may ketchup, baka gusto nyo na may piga. Alam mo, hindi na. Alalahanin niyo, sabi ninyo eh, Konti lang kaunti ang oh. Marami pa. Ayan, so... Una sa lahat ay ako pinagpapasalamat dahil in-invite ko talaga kasi sabi ko, ito yung matagal ko nang pinag-pray na magkaroon tayo ng ganitong moment na tayo ay magkakaroon ng Bible sharing. Kasi sabi nga, mula rin sa Bible, na hindi lamang sa tinapay o sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa mga salita ng Diyos. So tayo sa Tinhikik, mostly yung banding natin talaga ay literal na pagkain. So ngayon, tayo naman siguro para busugin natin ang ating mga sarili sa salita ng Diyos. At alam ko, sa ating mga sarili-sariling pamilya, ay nagagawa natin ito. Pero ito yung parang siguro ay first time na tayo ay formal na magkakaroon ng Bible share. So, very informal yung gagawin natin, parang kwentuhan lang. So, sisimulan po natin sa pamamagitan ng isang panalangin. Let us pray in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na kami po ay iyong tinipon bilang isang pamilya. Panginoon, sinabi mo na kung saan may isa o higit pa na nagkakatipon sa iyong pangalan, ikaw ay nasa kanilang kalagitnaan. Kaya Panginoon, sa mga pagkakataong ito, amin pong nararamdaman ang iyong presensya sa aming piling na ikaw ay kasama namin, nakaupo din dito at very excited na marinig ang aming mga kwento, ang aming mga patotoo. Excited na makabanding ang bawat isa sa amin. Kaya Panginoon, sa pagkakataong ito, buksan mo po ang aming mga puso, buksan mo po ang aming isip, Panginoon, at ang Holy Spirit po sana, Panginoon, ang mamayani sa bawat isa sa amin, O God. May the Holy Spirit fill us, O God, guide us, O God, upang ang aming pong gagawin sharing, Panginoon, ay ikaw ang manguna, Panginoon, at ikaw ang maging sentro nito. Lahat po, Panginoon, ang aming mga pagbabahaginan ngayong hapon na itinataas po namin sa matamis na pangalan ni Jesus, ang aming Panginoon. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. So pagsisimula po, para meron tayong ay babasahin ko lang yung readings. Magpo-focus na lang ako dun sa gospel ngayong araw. Ayan, so ngayon po ay special yung araw dahil Easter Sunday. Babasahin ko po. So ito po yung readings, ito yung gospel reading for today mula po sa Ebanghelyo ni San Juan. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Narat na niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan.
Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro'y naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklob sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila nauunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangang muling mabuhay si Jesus. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. So pwede kung tayo ay, kung hindi man doon sa readings, ay bilang we are celebrating the risen Christ, paano natin masasabi sa buhay natin na buhay ang Diyos? Yung mga little miracles, no? Mga simpleng pangyayari sa buhay natin, na magsabi natin, Lord, salamat at buhay ka. Lord, salamat at nandyan ka at tumikilos. Ayun. Doon po magsisimula ang ating show. So, sino po kaya ang gustong unang magbahagi? Sa'yo muna. Sino muna? Tatay, ikaw daw po. Bilang Sa 1:36, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay di mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Inay, naayon din doon sa binasa mo kanina, kumbaga may parang malayo, pag mas malayo ay yun ang kaugnay po, hani po, nakakaugnay. Salamat po, tatay. Si tatay talaga ay mahilig magbasa ng Biblia. Kaya sabi nga ay kung sa mga salita ng Diyos ay masasabi natin, hitik. Ayan. Kaya nga sabi nga, Hitik. dapat talaga tayo, unahin natin ang Panginoon. Oo. Sapagkat sa pasimula, sabi nga doon sa Isaiah 44:6, ako ang pasimula at siya ring wakas. Walang ibang Diyos maliban sa akin. Tama. I am the Alpha and the Omega. Kagabi ay yan din po yung Sabado de Gloria ay ginanap yung muling pagbabalik sa kasaysayan ng kaligtasan. Kaya kagabi napakahaba ng readings mula Genesis, parang 5 o 6 na readings yun hanggang doon sa Gospel. So tama yung sa sinasabi ni tatay. Nagsimula siya sa Genesis kasi simula pa nang nilikha ng Panginoon ang sanlibutan, ang sandaigdigan, nandun na siya. Simula pa nandun na siya. At siya rin ang makakasama natin ng sama. Ikaw gusto ba? Si Bunso, baka may dadagdag. Sa akin naman na yung pasensya na ako'y medyo masama ang pakiramdam. Ako'y sinisipon. Kaya ako'y Hala ko kayo may nakakaiyak na iba. actually, sinabay ko na. Hindi, yung ngayong Easter Sunday, ito yung parang sabi sa TikTok ngayon, parang sumakses ka eh. Ito yung parang, kumbaga sa story, ito yung successful na story. Na ito yung regalo ng Diyos sa atin na siya ay muling nabuhay. Ibig sabihin, ipangako sa atin ay na bagamat tayo, lahat naman tayo, talaga tayo pupunta rin doon sa kamatayan. Pero yung muling pagkabuhay ni Kristo ay parang isang patunay na meron din tayong muling pagkabuhay. Na kapag tayo magtitiwala sa Diyos, tayo muling bubuhayin ng Diyos at tayo makakasama niya sa paraiso. So yun yung maganda na parang success story na tayo merong nilulook forward na tayo ay lahat, tayo ay mamamatay, pero katulad ni Kristo, tayo muling mabubuhay na kasama niya sa paraiso. At alam mo, napakaganda atin, nung Friday, lugat ng tuwing Friday ay Biyernes Santo yung nag-aayuno. Pero sabi ni Pope Francis, ang pinakamaganda daw na pag-aayuno ay spiritual fasting. Na hindi lang tayo nagpapasting sa pagkain, kundi nagpapasting din tayo sa spiritual na, halimbawa kung merong ikaw ay palamura, so yung fasting mo parang hindi ka lang muna magmumura o hindi ka lang magmumura, gumagawa ka ng kasalanan, hindi ka lang muna magagawa ng kasalanan.
Yung parang spiritual fasting, yun yung pinakamahalaga rin. So nung Friday, parang yun yung isa sa reflection ko na oo, tayo magpa-fasting sa flesh. Pero pinakamahalaga pa rin yung spiritual fasting na yung mga dating ginagawa natin ay ating hindi na ipagpapatuloy yung mga masasamang gawain. So yung ngayon naman, tayo ay masaya dahil ang Panginoong Diyos ay ito yung pag-alaala actually. Parang nakausap ko nga si Father Edmund at si Father Francis. Hindi, sabi nila, baga po tatay noon ay pag Sabado ay bawal mag-ingay, nung Biyernes, bawal maligo at magiging bato. Oo, mga pamahiin at bawal daw maligo at patay ang Diyos, bawal mag-ingay. Bawal magwalis. So, iyon naman ay nilinaw ni na Father Francis na iyon ay hindi muling namamatay ang ating Panginoon si Kristo. Ginugunita lang. Kundi ito'y atin lang inaalala. Ginugunita yung kahalagahan na yun. So napakahalaga na ito dahil ito ay muling pagkabuhay ni Kristo. Ito ay ibig sabihin yung pangako niya na tayo ay maliligtas at muling mabubuhay ay totoo. Ayun yung ating reflection. Malalim na pagninilay. Sa'yo, Cadillac. Si Eric. Eric. Eric, ikaw. So, bali, salamat din sa pagkakataong ganito. Dahil hindi lang natin basta ninilay, tayo ay nagkakasama-sama. Tayo ay masaya na nagkakabanding, hindi lamang sa ganito pagkakataon. Naisintag pa natin ang ating Panginoon Diyos sa ating buhay. So, parang yung nabanggit mo kanina, Ate Leia, yung patungkol sa paano mo malalaman o nararanasan ng Diyos ay buhay sa atin, di ba? Para yung isa yung, kasi yun ay linggo ng pagkabuhay ay, so sa ating buhay, paano mo yung masasabi? So, para sa akin, meron daw lang isang maiksing kwento na ibabahagi sa inyo. Maaari ito ay alam na din ninyo, pero ikikwento ko din. Patungkol ito doon sa isang barbero at sa isang bata. Ito hindi naman barbero, kwentong barbero, may kaunting aral ito. Sabi nung bata, yung bata nagpapagupit do sa lalaki, do sa barbero. Sabi nung lalaki, "Tutoy, naniniwala ka ba na walang Diyos?" E di simple yung bata nagtaka. "Ha? Bakit niyo po nasabi na walang Diyos? Tumingin ka sa labas. Bakit maraming tao ang mga nahihirapan? Magugulo ang buhay, walang pag-asa, may mga sakit. Kung totoong may Diyos, dapat inaayos ng Diyos ang kanilang buhay." Yun ang sabi ng lalaki doon sa bata. So sumagot man yung bata, "Kayo po ba, naniniwala po ba kayo na wala pong barbero?" So parang nagtaka din yung lalaki, sabi niya, "Ito nga ako ginugupitan nga kita, ako yung barbero ba't sasabihin mo walang barbero?" Tumingin ka po sa labas, sabi ng bata, "Kung meron pong barbero, bakit po maraming tao ang mahaba ang buhok?" So nagtawa yung lalaki, paano ko sila gugupitan? Hindi naman sila pumapasok dito, hindi naman sila lumalapit. Paano ko sila gugupitan? Hindi naman sila lumalapit sa akin. So, sabi natin Panginoon sa Mateo 11:28, "Lumapit kayo sa akin, kayo lahat na napapagal at nabibigat ang luha, at kayo pagpapahingahin ko." So, para maranasan natin yung buhay na maayos, kailangan nating sumampalataya at maniwala sa ating Panginoon at lumapit sa Kanya. Ano man yung ating mga napapagdaanan, mga problema. Dahil kung sa ating lang sarili, sabi nga ng banal na kasulatan, wala tayong magagawa. Kaya, ang sabi ng ating Panginoon, lumapit kayo sa akin. So pagka tayo sumampalataya sa ating Panginoon, nagkaroon tayo ng tunay na relasyon sa Kanya, ng ugnayan sa Kanya, pananampalataya, doon mo mararanasan yung mga biyaya, mapagpapalan ng Diyos sa ating buhay. Hindi lamang sa pananalapi, yung ganito, tayo masasaya magkakasama buong pamilya. So, yun yung aking parang buhay ang Diyos sa ating buhay. Ganda yung ni Kuya Eric. Naalala ko yung makwento ko nalaan din. Kaugnay nung ni Kuya Eric. Naalala ko nung high school pa ako. Hindi ako naiyak na ako, sinitupla. Nung high school pa ako, parang lagi kong tinatanong sa sarili ko. Katulad na yun, na kung mayroon nga bagang Diyos, na may Diyos baga. Ano parang gano'n. Adi lagi nating tinatanong yung sa mga sensya, sa mga ibang opinion. Ay ako minsan nagtanong kay tatay, "Tatay, paano natin masasabi na totoong may Diyos?"
At ako'y naghahanap pa yung mga sagot sa sensya, sa ganito. Paano ko po masasabi na totoo may Diyos? Ay, hindi ko makakalimutan yung sabi ni tatay. Ang sabi ni tatay ay, nasasabi kong totoo ang Diyos dahil nagadama ko siya. At parang sagutin na hindi na natin kailangan pong patunayan sa mga scientifically, ganito, ganyan. Pag nadadama mo na, nadadama ko siya. Nadadama ko ang presensya ng Diyos. Nadadama ko na kasama natin ng Diyos. Parang malalim siya na pag talaga nadadama mo na mayroong Diyos na kakasama natin, yun yung katunayan na mayroon talaga. So katulad nung kay Kuya Eric, pag tayo lumapit sa Diyos, madadama din natin ang kanyang biyaya. So yun, yun na. Meron pa. Nanay, ikaw. Janet, nanay. Meron pa si nanay. Janet naman. Ako. Ay, Ayan. si kuya dito. Ay, dito pa. Naiksilaan sa akin. Opo. Sa akin naman ay medyo malalim yung kwento ni Bunso kay tatay. No? Kung hindi matindi kung hindi malalim ang iyong faith, kasi mararamdaman mo talaga si Lord kung hindi by faith. Di ba ka? So kung hindi ganun kalalim, hindi mo siya mararamdaman talaga. Yung iba, sasabihin, kinausap ako ni Lord, hindi naniniwala. Pero ang totoo talaga ang totoo kung talagang malalim ang pananampalataya mo kay Lord, kinakausap ka niya. So marami naman nakakaranas ng ganun. So ang isa, si Lord Jesus, marami siyang ginawa na mga himala, nagpalakad ng pilay, nagpakita yung nabubulag ay nakakita, yung may masakit ay gumaling, patay na buhay, di ba? Pero ang isa sa mga pinakamahalagang episode, kumbaga sa Netflix, by episode yung Bible eh. So, ang isa sa pinakamagandang episode, season, ang pinakamahalaga, for me, paborito ko na lang siguro, ay yung revelation niya. Yan, yung sinabi mo kanina, yung kanyang muling, under na yun yung kanyang muling pagkabuhay. The resurrection pala, hindi revelation. Resurrection. Yan. Dahil kung siya namatay, katulad ng sinabi mo, at hindi nabuhay, siguro walang maniniwala sa kanya ngayon. Kahit yung ibang unbelievers, yung mga ibang unbelievers sa kanya, siguro pinagtatawanan tayo ngayon. Dahil patay ang ating Diyos. Pero dahil yung pinaka last part, yan ang kwento ng Bible, na siya ay nabuhay, yun talaga yung pinakamatinding plot twist na nangyari sa series, kumbaga sa Netflix, no? Pinakamahalagang kwento na nangyari sa Bible, yung siya ay nabuhay. Dahil yun nga, nagpapatunay na siya ay Panginoon. Yan, siya lang yung namatay na namuling nabuhay. Meron tayong kwento-kwento na namatay, mga ilang oras na buhay uli, pero namatay uli. Pero si Lord hindi, namatay, nabuhay, umakyat sa langit. Siya lang yun. Yan, si Lord lang. At ang tanong ni Leia naman na paano natin nararamdaman na si Lord ay buhay sa ating buhay. Yan. So yun, siguro yung araw-araw na ginagawa niya na miracle. Yan. Dahil yun yung kanyang expertise. Kung naniniwala ka kay Lord, dapat naniniwala ka sa kanyang miracle. Dahil yun yung kanyang pinakang expertise. Siya yun eh. Pag sinabi mong miracle, siya yun eh. Yes. Yung simpleng na gumising ka sa umaga, sa miracle. Di ba? Hindi lahat nagigising ng umaga. Kung minsan, nagagalit tayo kasi naiwanan mo yung cellphone mo, na late ka, babalik ka sa bahay. Kung hindi mo pala naiwan yung cellphone mo, siguro may aksidenteng nangyayari sa unahan, parang ganon. So inaadya ka niya, it's a miracle. So maraming ginagawa si Lord na mga maliliit, malalaki, na hindi natin nakikita, hindi natin naunawaan, pero araw-araw gumagawa siya ng miracle sa buhay natin. So, mababarang ito. Ayan. So yun, thank you Leia sa pagkakataong ganito at tayo'y masaya ang ating puso dahil buhay ang Panginoon. Yan. Sabi ni Father ay pagbalik tanaw lamang yung Biyernes Santo. Pag-alaala. Oh. Pero simula nung siya umakyat sa langit ay araw-araw na buhay ang Panginoon.
Kailangan lang ipaalala sa atin dahil ang mga tao mabilis na makalimutan. Lalo na kapag tayo ay lumabalik sa atin. Si Sis Jan, may dadagdag? Ano lang sa akin? Isaiah 53. Parang kay tatay. Para i-wrap up ko na. At medyo dumidilim na. So last na si Sister Janet. Si Sis Last Janet na at tapos, tayo na gabi na. I-wrap up ko na. Yun lang, Isaiah 53:5. He was pierced for our transgression, he was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed. And yung Romans 5:8, but God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. So, from Romans 5:8. So, even though we don't deserve, diba, si Lord nabayubay sa krus ng Kalbaryo, pero grabe yung pagmamahal niya sa ating lahat. No matter kung ano yung mga kasalanan natin, pero usually kasi nagpo-focus tayo sa sarili natin. So, why not mag-focus tayo din sa ginawa ng Lord for us, that He died for us, diba? And yun nga, nararamdaman ko si Lord through the works of the Holy Spirit. Kasi si Lord physically patay na siya. Pero yung banal na espiritu, yung patuloy na kumikilos at nananahan dito sa mundo na ito. So yung gawa ng banal na espiritu, matatagpuan din natin yan nasa Bible din yun. And yung power of the cross naman, para sa akin is napakadami ng kanyang benefits, and isa na doon is yung healing. Kung bakit hindi ako bumitiw sa aking pananampalataya ay siguro nagpapasalamat ako sa grasya ng Diyos at dun sa itinanim sa akin na takot sa Diyos. Yung fear of the Lord. Kasi parang bigla akong sabi ko, hindi ko kakayanin na wala ang Diyos sa buhay ko. Yun yung ikinatatakot ko. At the same time, kung logic ang ating gagamitin, logically, yung pag-iisipin mo, kapag pupusta ka, tataya ka, kaya nga pananampalataya pag tumaya tayo sa Diyos, wala tayong talo. Diba? Kasi, may sabihin na natin, pag namatay tayo, natapos ang buhay natin dito at wala palang Diyos, okay lang, at least nagawa natin. Nakagawa tayo ng mabuti, naging generous tayo sa ating kapwa, nagmahal tayo. So, hindi tayo matatalo. Pero kung halimbawang dumating ang oras na natin, at ayan na nga, nasa harap na natin, nandyan, may Diyos nga, may langit nga pala, diba? Tapos saka ka magsisisi na bakit hindi mo ginawa yung mga turo niya, yung aral niya, bakit hindi mo sinundan ang kanyang aral, parang doon tayo lugi. So, kapag sa Diyos tayo mananampalataya at mananalig, wala tayong talo, tayo ay palaging panalo. So sabi ko, syempre doon ako sa safe, doon ako sa winner tayo. At bukod pa doon, kapag nag-iisa din ako, lagi ko rin yung sinasabi, Lord, gusto kong maramdaman kita. Kasi may times talaga na, bakit yun, nagpipray ako, parang hindi kita naririnig. Or hindi naman agad nga dumarating yung mga panalangin. Parang ganon. Pero, Diyos na rin ang muling nagpaalala sa atin na siya ay kapiling natin araw-araw. And for me, the greatest proof or the greatest sign that God is alive and God is with us is because of love. So hanggat may pag-ibig sa mundong ito, may Diyos. Sabi nga, Diyos ay pag-ibig, God is love, at siya ang unang nagmahal sa atin. Tingnan nyo, bawa tayo, ipinanganak tayo, hindi naman tayo tinuturuan magmahal, pero mahal agad natin ang ating mga magulang. Ang ating mga magulang, mahal tayo agad. Tayo, nagmamahalan tayo. Natututo tayong magmahal ng ating kapwa kahit hindi natin kaano-ano, kahit hindi natin kilala. Bakit? Sino ang nagtuturo sa atin magmahal? Dahil ang pagmamahal ay nagmula sa Diyos. Dahil ito ang patunay at paramdam sa atin na may Panginoon. Sa pamamagitan ng ating pagmamahala sa isa't isa, nararamdaman natin ang patuloy na pagkilos ng Diyos sa ating buhay. So, hanggat may pag-ibig sa mundong ito, at naniniwala akong hindi kailanman mawawala ang pag-ibig, dahil kahit, sabi nga, kahit ang pinakamasamang tao, pinakamasamang ama sa mundo, magmamahal sa kanyang anak, ibig sabihin may Diyos na buhay at may Diyos na kikilos sa atin. And before we end dun sa atin kaninang gospel, meron dong isang image na talagang tumatak sa akin. Yung pagpasok ni Pedro, pagpasok ni Maria Magdalena, ano ang una nilang nakita? Yung libingan na walang laman, empty tomb.
empty tomb. Para sa iba, kapag nakita ang kawalan at emptiness, ito ay nangangahulugan ng pagkabigo. Pero in this emptiness, ito ay nangangahulugan ng tagumpay, ng victory. Dahil walang laman ang libingan, nangangahulugan na buhay ang Diyos. Buhay siya. He is risen and He is resurrected. Sa buhay natin, maraming pagkakataon na meron din tayong mga mararanasang emptiness. Na parang, Lord, bakit parang empty? Bakit parang wala? Pumasok ako pero wala akong nakikita. Bakit wala ka doon? Bakit hindi kita nakikita? Parang ganun. Parang empty tomb. Pero this empty tomb is not the end. It's just the beginning. At ito yung nagpapatunay na may Diyos na gumagalaw at tumulong sa bawat isa sa atin. So kung ano man ang mararanasan natin, pagsubok sa ating buhay, mga oras na nakakaranas tayo ng kawalan, mga panahong hindi natin siya nararamdaman, ito yung paalala sa atin. Lagi mong isipin yung parang kang pumasok sa empty tomb. At isipin mong ang Panginoon ay bumangon mula sa libingan ito and He conquered death para sa atin, para sa ating kaligtasan. So magpasalamat tayo sa mga pagkakataon na nakakaranas tayo ng kawalan, nakakaranas tayo ng pagsubok, nakakaranas tayo ng mga pagkabigo at pagkadapa. Dahil nangangahulugan ito, katulad ng ating Panginoong Hesus, na may pagbangon, may muling pagkabuhay. At dahil sa muling pagkabuhay, tayo ay pinupuno ng pag-asa. Pag-asa na siya ay makakapiling natin at may buhay na walang hanggan. Ito yung pangako niya sa bawat isa. So, maraming salamat po, Lord, sa pagkakataong ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sana sa pag-uwi natin ay ating baunin yung lahat ng ating mga narinig na salita. Naniniwala ako yung mga sharing natin ay Holy Spirit ang nagbigay sa atin ng ganitong yung mga lumalabas sa ating bibig na akala natin ay galing sa ating hindi. Ang Holy Spirit ang kumikilo sa atin ngayon para ito ay maisabi natin sa ating mga kapamilya. At sabi nga, yung iba sabi to see is to believe. But to believe is to see. Upang makita natin, yung tanong ko kanina, paano natin makikita na Diyos ay buhay, tama si Eric, kailangan natin magsimula sa paniniwala at pananampalataya. Because to believe is to see. So para makita natin ang Diyos, simulan natin sa paniniwala at pananampalataya sa Kanya. Again, thank you Lord for your presence, thank you Lord for your mercy, thank you Lord for your amazing grace, and thank you Lord for the greatest love that you have showered upon us, O God, the love that you have shown on the cross, O God. We lift up your name, O God, and we praise you, O God, and we thank you for everything that you have done, everything you're doing, and everything that you are going to do. You are faithful, you are good, O God, and you are our amazing God. Maraming salamat, Panginoon, patuloy niyo kaming gawing instrumento ng iyong pag-ibig sa amin. In all this we pray, in the mighty name of Jesus Christ our Lord. Amen. As we all pray, glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ayan, bali kami po ay pauwi na. Si nanay po, ang aking mga kapatid ay naiwan pa po doon sa Labinilda. Kami po ay pauwi na dahil si Idro po ay chinat na po noong sasakyan po niya pa Maynila. Ay baka po maiwan pa ng biyahe. Ay mahirap po ngayon bumiyahe dahil punuan nga po at mahaba ang pila. Kaya ayun. At bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog, at muli maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Mag-ingat po tayo palagi, at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!